Sir, ito lang po, no? Halimbawa, gawin natin specific po, mambabatas. Okay? Nasangkot dito sa skandalong ito. So, nangangahulugan ho ba na uunahin sila dito? Pwede hong mauna. Kasi po, halimbawa po, no, meron pong ebidensya na nagpo-prove na yung asset mo ay napakataas pero yung salary mo ganito lang. Okay. Pwede pong immediately on its own, no? Yung solvent pwede na mag-file. Kahit na wala pang mga criminal cases. Basta po may ebidensya na nag-link sa isang government official sa mga ganitong klaseng asset na higit-higit naman sa kanyang salary. Kaya importante din po yung ginawa ng ombudsman na inopen na niya ang salary ng lahat ng mga opisyalis ng gobyerno. Okay, sige po. Pwede po yun, Sir Ted. Opo. Dito po sa inyong ipinapangako dati, no, na uunahin yung mga low-hanging fruits kaninyo. Opo. Hindi lang ho namin maintindihan, ano ba ang proseso at pamamaraan ninyo para sa pagkakaso ng mga sangkot dito? Hindi lang contractor, kundi lalo na yung mga proponents. Ngayon po, sir, ang iba't ibang news organization, Rappler, Bilyonaryo, Inquirer.net, ABS-CBN News, naglalabas na po ng PCIJ ng kanya-kanyang report para po kumpirmahin na may mga partikular na mga lalawigan na kung saan yung contractor mismo ay yung mismong congressman. Magandang halimbawa dito yung 3rd District ng Tarlac. Nagsampa na po ng kaso sa ombudsman. Doon yung corporate papers, tinutukoy mismo umano na yung congressman tsaka asawa niya na vice mayor ang kontratista. Itong gantong klarong-klaro na. Parang hindi ho namin, ang dami ho nila na mga either gobernador, sa mga lalawigan, ang dami ng klarong-klaro na bakit hanggang ngayon po, wala pa rin pong isinasampang kaso po sa mga ito. Alam niyo, Sir Ted, tama ka, no? In fact, yan po ang napag-usapan na rin namin ng ICI. At huwag ka mag-alala, Sir Ted, no, yung mga kababayan natin nakikinig. Yan po ang isa sa mga low-hanging fruit na napag-usapan na po ng ICI at ng iba pang ahensya tulad namin sa DPWH. At yung pong mga dokumento at mga pag-i-inspeksyon ng grupo ni General Azurin, ni General Bisnar, yan na po actually ang inuuna. Yung mga sinasabi nga nila, no, sorry to use the term, no, yung pong sinasabi nilang mga contractor, no, na ginagamit na loosely ngayon para sa mga kontratista na either opisyalis o membro ng House of Representatives. So, tama po kayo, isa yan sa mga low-hanging fruit na inuuna at tingin ko po sa mga susunod na linggo, yan na po yung mga kasong ipafile. In fact po, ang naging usapan po namin ng ICI, every week, at least is 2 kaso ang ipafile. At nag-a-assemble na po sila ng mga iba't ibang kaso at isa po yan sa mga uunahin. Opo. Meron na ho bang kayong pwedeng ilahad na informasyon kung sino-sino na ho, no, ng mga proponents or local officials ang may existing pa rin na government contract with DPWH na pag-aari nga po yung ng local official o mambabatas yung kontratista para lang ho maiklaro na po mas maaga pa lang kasi doon wala nang pong kinakailangan pang mahabang debate doon . Kasi klaro po naman ang mga batas na umiiral na bawal yun. Meron ho ba kayong pwedeng mai-present sa amin, sa bayan na gano'n na pong pag-aaral ng inyo pong mga team? Meron na po at ito po ay sinabit na namin sa ICI, Sir Ted. Hihingi na lang ho ako ng paumanhin, ayaw lang ho namin pangunahan yung mga kasong ipafile ng ICI sa ombudsman. Pero meron na po tayong listahan ng mga ganyang klaseng sitwasyon. Sabi mo nga, open-end siya. Gaano karami ito ng mga congressman o local officials po na natukoy na talaga na they have existing contracts with DPWH at sila mismo, either sila or yung pong kanilang asawa o kapamilya ang may-ari ng kumpanya? Sir, hindi ko lang masasabi yung exact number ngayon, pero meron, hindi naman ganun kadami na
daan-daan, hindi naman mo ganon. Pero significant din po yung number. Okay. Opo. Pero, Sir Ted, pasensya na po. No? Ito, alam ko, no, naiinip po tayong lahat. No? Kasama na rin po kami dyan. Pero ito pong publiko po ng impormasyon, ang ano lang po kasi ng ICI is ayaw lang yung unang pangunahan itong kanilang magpapag-file ng mga kaso. Pero tama po kayo, yung mga ganyang kaso, open and shut po dapat yan dahil bawal po yan. No, clear conflict of interest po yan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!